Hello, ako po si JP Habak, isang writer, director, podcaster, isang maliit na cafe owner. And today, I'm gonna show you my shop. Honestly, hindi ako lumaki talaga na nagbabasa. So, hanggang high school, as in, parang talagang tamad ako magbasa. Even as a student, ganyan. As in, minsan pinapagalitan ako ng parents ko, ng nanay ko, ng ate ko, ganyan, na kapag tamad akong gumawa ng assignment ko or magbasa. And then, come college, nung first year ko sa UP Baguio, may org doon before na para silang mga peer counselors or para mga senior students, ganyan. Pinahiram sa akin nung isang peer counselor yung Little Prince in English. Tapos, nung nabasa ko siya, nag-enroll ako sa isang literature class. After nung moment na yon, doon ako nag-start magbasa ng mga libro, ganyan. Can you describe your relationship with reading? So yung background ko sa pagbabasa, hindi siya ganoon talaga kalalim. Like hindi ako lumaki sa isang family or friends na talagang ang hilig ay pagbabasa. So late bloomer talaga ako when it comes to reading. Nung napakita sa akin yung epekto ng pagbabasa sa isang tao, parang hindi na ako tumigil sa pagbabasa after. Na-realize ko lang ito nung 2013. First time kong makapag-international travel. Nung sumali ako sa isang workshop sa Moscow, Russia. And then, yung college friend ko, nagpublish siya sa akin ng Russian na Little Prince. So, nung pumunta ako sa bookstore, tapos nakita ko to, parang, kuha rin ako para sa akin. So, after nun, tuloy-tuloy na yung pag-collect ko ng mga Little Prince in different languages. So, ito na sila ngayon. Tapos parang na-realize ko lang na yung unang-unang libro na nabasa ko pala ay Little Prince nung college. So, parang nag-full circle lang yung collection and yung pagka-discover ko sa beauty ng reading. Una kong nabasa yung Little Prince. Naintindihan ko siya kung paano siya sinulat. Parang gano'n, na may Little Prince, na naging friends with this pilot, tapos kwentuhan siya ng mga naging adventures niya, ganyan. So parang ganun ko lang siya tinake. Pero nung second time reading ko na sa kanya, doon ko na siya nabasa na mas malalim, na ang hirap maging matanda at mas nakakamiss maging bata. Kasi kapag bata ka, lahat ng bagay simple lang. Pero ngayon matanda ka na, parang parang lahat sobrang komplikado na. Recently, binasa ko ulit yung Little Prince. Iba na yung epekto niya sa akin ngayon. Yung mga favorite lines ko before, nung una ko siya mabasa, hindi na siya yung favorite ko ngayon. As a person na nasa late 30s na mas, kung dati namimiss ko maging bata, pero ngayon parang mas namimiss ko na maging bata. Parang gano'n. So when are you most compelled to read? Ambience. Can you describe? Wala namang tao. Hindi pala pinapapatay. Dito ka na lang, oh. Ayan, oh, ganyan. Sorry, one more. Ngayon, so since medyo busy kapag nabibusy sa work, hindi talaga ako nakakapagbasa ng anything kapag sobrang occupied sa trabaho or kung ano man, ganyan. So ako ay may major depressive disorder. So, isa sa mga pinayo sa akin ng therapist ko ay magbasa. Na alam naman niya na nagbabasa ako, pero baka parang sabi niya sa akin, gamitin ko yung pagbabasa as a form of therapy, as a form of escape, as a form of hinga, ganyan. Ngayon kahit sobrang busy sa trabaho. So, yun, I make sure na every now and then, nagbibigay ako ng oras sa pagbabasa. Walang epekto sa akin madalas yung cover, kung sinong nagsulat, paano yung title, mas recommendations.
Si Tonette Hadaone, yung friend ko rin na director, meron siyang nirecommend sa akin na libro ni Adam Grant, yung Originals, na hindi ko pa natatapos. Pero yung mga ganun, like for example, may nabasa akong libro, tapos may nabanggit doon na libro, tapos gustong-gusto ko yung libro na binabasa ko, tapos nirecommend niya to, bibiling ko yun. Hahanapin ko siya, ganyan. So mostly, recommendations. So, through recommendations din, kapag sinabi na iba yung impact nito, iba yung magiging outlook mo sa buhay after mo basahin, sabi ko, okay, sold. And what book would you like to experience again for the first time? Recently, so galing ako sa isang trip, tapos meron akong dinalang libro. Nakakatawa kasi kapag every time nag-travel ako, nagdadalaga ako ng libro, pero hindi ko talaga nababasa. Pero ito, parang nabasa ko siya, natapos ko siya sa buong trip. Tapos, yung title niya ay What I Talk About When I Talk About Running ni Haruki Murakami. So, first time ko siyang mabasa 10 years ago. And then, nung nabasa ko ulit siya nitong recent trip, parang first time ko ulit siyang mabasa. I think ganun talaga kapag tumatanda ka, na yung nabasa mong libro decades ago, iba na yung epekto sa'yo ngayon. So I think yun yung gusto kong ma-relive na feeling, yung first time kong matapos yung libro na yun. I think sa buong interview na to, yun yung masasabi ko na paulit-ulit na iba yung epekto nitong libro na to sa akin ngayon. What's your favorite line from that book? So yung What I Talk About When I Talk About Running, it's a memoir ni Haruki Murakami na kinukwento niya yung mga moments ng tumatakbo siya, as in running, or sumasali siya sa mga marathon, and also relating it to writing novels. So, yun yung basically yung theme nung libro. Tapos, ito yung isa sa mga sinabi niya. Just as a river flows to the sea, growing older and slowing down are just part of the natural scenery, and I've got to accept it. It might not be a very enjoyable process, and what I discover as a result may not be all that pleasant. But what choice do I have anyway? In my own way, I've enjoyed my life so far, even if I can say I've fully enjoyed it. So marami pa, pero I think isa yun sa mga, I think nag-midlife crisis ako. From your collection, which book do you wish you'd written? So, nabasa ko tong libro na to nung college. So, Perks of Being a Wallflower. Nabasa ko siya bago pa lumabas yung pelikula. Ganyan. Yung mga sinusulat ko, yung mga ginagawa kong pelikula, may concept of finding yourself, your identity, finding your own community, na you feel safe. Yung Perks of Being a Wallflower, may ganun siyang themes na when I read it, sabi ko, sana ako yung nakapagsulat nito. So yun yung libro na sana ako nagsulat kaso naunahan ako. Direct JP, which book character or author would you like to have dinner with? Author, I think si Haruki Murakami. Wag lang niya akong tanungin na kung nabasa ko lahat kasi hindi ko pa nababasa lahat. Parami siyang bubog sa life na I think marami akong makukuhang lesson from it. Huwag naman sana, but which book would you save in case of a fire? I think yung collection ko ng Little Prince, yung una kong kukunin. Bago si Pathy. Si Pathy muna, tapos yung mga Little Prince collection ko. Ayun, pero more than the collection, I think yung Trip to Quiapo ni Sir Ricky D. Isa sa mga isa-save ko na kung sakali mangyari yan, pero wag naman sana. Ito yung una kong nabasa na libro ni Sir Ricky. And marami akong lessons na nakuha from the book tungkol sa pagsulat at tungkol sa pagiging tao at tungkol sa pagiging mabuting tao. What is your oldest book? Yung pinakaluma sa Little Prince collection ko ay yung Russian. Ito siya. Yan. Ayan. Ito yung unang-unang Little Prince book na na-acquire ko. Funny, hindi pa
yung Tagalog. What about your most recent book purchase? Dito sa What I Talk About and I Talk About Running, ni-recommend ni Haruki Murakami yung libro kung saan inspired yung title. So yung recent purchase ko na hindi pa dumarating ay What We Talk About When I Talk About Love ni Raymond Carver. Yun. So may mga nabasa na ako online na mga excerpts ganyan. So excited akong dumating at mabasa na siya. Yan. What are your top 5 favorite books? So Trip to Quiapo, and then yung Little Prince. Hanap tayo ng ano. Ito yung may pop-up. Pangbata talaga. Ganyan. Ayan. Yun, parang ang ginagawa ko kasing process kapag nagbabasa ng Little Prince, yung pag feeling ko meron ako nakakalimutan sa buhay. Tapos babasahin ko siya. Tapos, parang after ko siya mabasa ulit, parang okay na ako ulit tumaban. Parang ganun. Ito yung The Reader. Actually, hindi ito yung libro na binili ko talaga. Pinahiram ko siya sa isang friend na wala niya. Kung napapanood mo ito ngayon. Ito ay binigay na niya. So, parang kapalit. Pero mas maganda yung libro na yun eh. So, Perks of Being a Wallflower. Yan. Tulad ng sabi ko kanina. Sobrang universal ng feelings na na-evoke nung after mo siyang mabasa. Yung last ay ito. Yan. What I Talk About When I Talk About Running. Ayan. So, ito yung recent book na nabasa ko. Parang after mo rin siya mabasa, nung in-IG story ko siya actually, parang may nag-message sa akin din na friend na after niya mabasa, nagbago talaga yung buhay niya. Sa last page, sabi niya, "Finally, I dedicate this book to all the runners I've encountered on the road, those I've passed, and those who've passed me. Without all of you, I never would have kept on running." Diba? What do you think has been the biggest contribution of reading to your life? Malaki yung naitutulong ng reading for me kapag kailangan kong makahanap ng inspiration sa gagawin kong kwento for a film, ganyan. Kasi parang at this point, parang feeling ko na kwento ko na lahat ng kwento ng buhay ko. Parang feeling ko kailangan ko na ng tulong para mapiga pa kung yung any creative fuel na meron ako inside, ganyan. And nakukuha ko siya sa pagbabasa. Pag nasa creative industry kasi, kapag ang source ng kabuhayan mo ay pagkukwento, iba kasi yung burnout na nafe-feel natin pag tuloy-tuloy tayo sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy tayo sa pagkukwento, ganyan. I think sinabi ni Sir Ricky na kailangan natin paulit-ulit masaktan para makapagkwento. Na nakakatakot kasi bakit kailangan kong masaktan every day? Pero yun, parang feeling ko iba naman yung iba yung gusto niyang sabihin doon ay yung sakit ay not necessarily about love or kung ano man. Parang kahit maliit na sakit na tatapilok ka, ganyan, tapos nakakuha ka ng kwento from it. So, I think ganun yung nakakuha ko from reading, na, yun, para siyang hinga, na kapag nagbabasa ako, hindi ko man intention na kailangan after reading this book, may makuha akong inspiration. Parang minsan, unintentionally, bigla na lang ako magkakaroon ng idea na parang maganda yun na concept for a film. Pero, while reading it, wala akong ganong klaseng intention. So, ayun, nakakatuwa na maraming unexpected na nadudulot na maganda yung pagbabasa sa akin bilang isang filmmaker and bilang isang tao. Have you ever read a book that you later turned into a movie? Hindi siya a specific scene, pero mas yung feeling, yung emotional impact nung libro after reading it. So, well, yung Little Prince. Nung sinulat ko yung
isang pelikula ko recently, yung All Saints Day. Sinulat ko siya noong 2012, nung namatay yung father ko. Binalikan ko uli yung Little Prince. So, binasa ko ulit siya. Na kalimutan natin, ano ba yung mga essential sa buhay natin na dapat nating dala-dala everyday. So, yung Little Prince, naging ano siya, marami siyang pinaalala sa akin na ganito ako nung bata ko. Kasi nung namatay yung father ko nun, yung naalala ko lang na memory of him and with him ay nung nagkasakit na siya hanggang sa mamatay siya. Na-frustrate ako na wala akong naaalang happy memories namin before. So, ganun ko nasulat yung All Saints Day. And, okay. Okay. Ayun, ano ba yan? So, nung nabasa ko ulit yung Little Prince, parang napaalala niya sa akin yung masasayang moments ko with him nung bata pa ako. So, ang tagal kong nasulat yung All Saints Day, like 2012 pa. Pero nagawa ko lang yung pelikula this year. Parang ang laking relief nung nagawa ko na yung film na parang finally matatahimik na ako. Parang after finishing that film, parang feeling ko, pwede na akong mag-retire, ganyan. Pero ayoko pa. Any tips on building your own home library? Feeling ko, pag bata ka kasi, like, kunwari high school, college, parang gusto mong magpa-impress sa mga tao, sa mga kaibigan mo na ganitong klaseng libro yung binabasa mo. Tip ko sa mga tao na kung paano sila or saan sila mag-start sa pagko-collect ng libro para sa home library nila ay kunin lang nila yung mga libro na naging masaya sila after reading it. Na meron silang naramdaman from it na hindi man siya pumapasa sa maraming tao or ikaw lang yung naka-appreciate, and that's okay. So, parang doon mo rin makikita yung progress mo as a reader at doon mo rin makikita yung progress mo kung paano ka mag-isip bilang isang tao. So, kapag nakita mo yung progression ng collection mo, ayan, parang okay, I've come so far. So, parang doon mo rin makikita yun nga, yung parang ano yung mga pinagdaanan mo sa life, na kapag, diba, kapag nakikita mo itong mga libro na to, ito yung, nabili ko itong libro na to nung ganito akong, na nasa ganitong phase ako ng life, nabili ko to sa first heartbreak ko, yung mga gano'n na it doesn't have to be a perfect library na lahat ng librong nandun ay gusto ng maraming tao. Ang importante, gusto mo siya. Yung education ay, it's a privilege. So, dahil meron tayong privilege na marunong tayo makapagbasa, parang gamitin natin siya. Kasi meron at meron tayong madidiscover about ourselves and about the world that we live in na after natin makapagbasa, magkakaroon tayo ng pake sa sarili natin at sa ibang tao.